Okay, time check, 3 a.m. Again, 3 a.m., 3:10. So, dito ito yung ating prototype ngayon. Meron siyang buzzer. And meron dito ang mga LEDs. And dito meron akong charging station. And dito naman is yung aking switch or yung aking kill button. And switch button. Potentiometer para sa pag-adjust ng range. And ang purpose nito is para sa mga bulag. So, sinusuot to sa ulo. Ayan, ganito. Para kami suot to sombrero, no? And ang ginagawa nitong prototype na to is kapag nakadetect siya ng object o ng obstacle sa loob ng 2 meters or 1 meter. Depende sa'yo kasi pwedeng iset yan dito. No? So, sa akin, sinet ko muna ng 5 cm kasi testing lang naman. So, dito, kapag tinapat mo dito, okay, may perong vibrator and meron ding light indicator na nakikita dito sa harap. So, itong isang ito, yung puti, is para yan dito sa ilalim. So, ito yung ilalim. Ayan. Meron din siyang UDS dyan. And dito din sa kabila. So, responsive yan. Ayan. Okay, green. Ayan. Maririnig niyo siguro. Ayan yung vibrator. And nagbabibrate siya kapag nakaka-detect ng obstacle yung ating user. So, ang naging challenge ko dito siguro is unang-una, much better kung yung ating casing is gawa sa or nagpa 3D print tayo, So, yun yung mga nakikita ko. Kasi medyo mabigat siya sa Sintra board. And ito yung loob. Ayan. So, meron akong battery. And Arduino yung aking gamit para sa controllers. Tapos, so far, yun lang naman. And siguro, lalagay ko yung list para doon. And hindi pa pala ito yung final kasi ito ay mamasilyahin ko pa para mas maging malinis. So, ang recommendation ko pagdating sa pagmamasilya ng ganitong klaseng tabla or tawag dito, Sintra board, ayan. Gamit kayo ng A&B na all-purpose para sa para sa pagmamasilya kasi medyo matagal matuyo pero feeling ko makukuha naman yung mga gantong klaseng connection. Ayan, medyo sensitive siya, Ayan. Ganyan siya kabilis, ganyan siya ka-responsive. And dilig na dilig niya yung vibration. And kapag tumaas to, either or, ayan. So, nakadetect siya ng hagdanan, kaya ganun. So, bigla kasing nagbago yung biglang nagbago yung sukat noong actual. So, kumbaga, pag pinower on mo to, auto-calibrate na siya and kukunin niya na yung height mo. So, sa ganung paraan is kapag nakadetect yung ating sensor or UDS dito sa baba, mangyayari is nakadetect siya ng hagdanan, magkakaroon ng buzzer. So, kung papansin nyo, nung inangat ko siya kanina, ayan nagbabuzzer siya, So, yun. Sabihin, nakadetect siya ng object or ng medyo tumaas sa range na nakaset sa kanya. So far, yun lang naman. And siguro, sa recommendation ko din, pagdating sa pagde-develop ng ganitong project, huwag kayong gagamit ng HC SR04 sa ilalim. Kasi medyo matagal siya i-calibrate and madami kayong kailangan i-adjust sa code. Meron akong nakita na module na much better. Mas maganda pagdating sa gantong klaseng distance. Pero since tayo ay rush project and mag-agree naman yung client natin para dito, wala na tayong magagawa. Yun na yan. So, yan na yan. Yung ating final product. Hindi pala, sorry. Ito yung ating prototype ngayon. And kapag namasilyan na to, yun na yung final product niya. Okay, so that's it. Yun lang.